Hindi siya kinicheck ng nagya. Okay tayo doon. And then, kailangan nakatakin tayo palagi. Hindi pwede pumasok kung hindi nakatakin, bawal ang dumuha, bawal ang manigarilyo. Okay? Coach ng Canadian Bases, Coach. Dito muna, dito. Walang kinmood dun. Ano lang meron? Naks yata, naks sa tatak. Magkano? 73 pa. Okay, let's start. And it's a turnover. It's a white ball. Okay. And now, Basilan on the inbound to number... يسر لعمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام على من اتبع الهدى kapayapaan para sa mga yaong tunay na sumusunod sa tamang landas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po tulad ng sinabi ng ating kapatid si Muhammad Rodriguez. Ako ay 34 years na sa Jeddah, Saudi Arabia. Siguro karamihan dito ay mga kabataan pa lamang hanggang sa 3 dekada na ngayon ang nakararaan. Dumating ako ng Jeddah sa edad na 20 taon, 1980. At katatapos ko lamang ng kursong associate course at lumaki ako ng Tondo. Alam niyo naman ang Tondo during that time, 1960s at 1970s. Kaya ang ginawa ko, pag-graduate ko ng high school ay bumarkada ako sa mga kaklase ko na walang ginagawa kundi pag-aralan ang Biblia. Iba't ibang sekta ng Kristyanismo ang pinupuntahan namin at pagkatapos ay pinag-aaralan namin. Kabilang dito ang Saksi ni Jehovah, ang Adventist, kabilang dito ang Iglesia ni Cristo, kabilang dito ang Mormons, Worldwide Church of Christ, at iba't iba pang mga sekta ng Kristyanismo na nag-e-exist during that time. Pag-graduate ko ng high school ay nakapag-aral ako sa Quiapo na isang Protestant school na pagmamay-ari ng Guzman. Dahil sa siya ay protestante na kung kaya sa 60% ng mga instructor namin ay mga protestante, kaya nandun pa rin ang patuloy na pag-aaral ng Biblia. Bukod pa roon ay personal naming pinag-aaralan ang Biblia, bukod pa sa mga sekta ng Kristyanismo na pinag-aaralan namin ang kani-kanilang pananampalataya. Kaya pagka-graduate ko, ay nakapag-abroad na ako dito sa Jeddah, 1980, at doon ako na-assign sa King Fahad Military Hospital. Nakita ko ang mga Muslim nagpapatira pa sila. Nagkaroon ako ng interes na pag-aralan ng kanilang pananampalataya dahil sabi ko, bakit nila idinidikit ang kanilang noo sa lupa? Sabi ko, parang solemn, at bakit kaming mga Kristiyano hindi namin ginagawa ang ganitong bagay? Nakita ko later on ang tinatawag na bunga ng kanilang pagkapatera. Ito ang pinakasusi ng tagumpay ng bawat isa. Nakita ko rin ang kakulangan ng bawat isang Pilipino na napakasipag natin bilang mga Pilipino. Kaso lang ang nakita kong kakulangan, huwag sanang magagalit ang sinuman, kulang tayo sa pagpapasalamat sa nag-iisang tagapaglikha. Masyado tayong bumilib sa ating mga sarili na kaya natin ito, kaya natin yun, masipag tayo, halos hindi na natin inilalapat ang ating mga likuran. Trabaho tayo ng trabaho, subalit pagkatapos ng sweldo, bayad dito, bayad doon, parang walang blessing. Ang nakikita kong kakulangan ay meron tayong kakulangan sa pagpapasalamat at pagtanaw ng utang na loob sa ating biyaya. Dahil kapag pinansin mo ang mga katutubo rito, wala silang pakialam. Pag oras ng sala, ibinibigay nila ang karapatan ng Diyos. At dahil sa ibinibigay nila ang karapatan ng Diyos,
naging mabiyaya ang kanilang pamumuhay. Pansinin niyo ang lahat ng Muslim na bansa sa buong daigdig. Sila ang pinakamayaman na mga bansa. Sa kadahilanang ang tagumpay natin ay nababatay sa pagkapasalamat, pagtanaw ng utang na loob, pagdakila at pagpuri sa nag-iisang tagapaglikha. Kaya nagkaroon ako ng interes na pag-aralan ng kanilang pananampalataya. At during that time, walang mga nagpapaliwanag ng Islam na mga Pilipino. Walang nagbabahay-bahay at mga walang Islamic Center. Kaya inabot pa ako ng 6 na buwan bago nagkaroon ng Quran sa wikang English. Ito yung Sali ng Kahulugan. At pinag-aralan ko siyang maigi. Dahil pinag-aralan ko ang aking pagiging isang Kristiyano ng 15 taon. Kada talata at binasa ko ang Biblia from cover to cover. Ngayon, pinag-aralan ko rin ang Quran. At napabilang ako sa nagsali ng Quran, yung mga scholar na taga Mindanao, 10 taon naming pinag-aralan ng Quran mula sa Arabic papuntang wikang Pilipino. At binasa ko ito ng 10 beses sa loob ng 10 taon kada talata. Kasi ang pinag-uusapan dito ay kaligtasan. Noong nabasa ko ang tinatawag na banal na Quran, nabasa ko ang banal na Quran, ang isa sa nakita ko roon, ang mga disipulo ni Jesus ay tinatawag na mga Muslim. Hindi ito dumating sa atin bilang mga Kristiyano. Ang isa sa paniniwala ng Islam, ang sino mang wala sa tunay na turo ni Jesus, sa impyernong apoy siya magpasawalang hanggan. Magalit ang magalit, maniwala ang maniwala, tumanggi ang tumanggi. Ang sinumang wala sa tunay na turo ni Jesus, sa impyernong apoy siya magpasawalang hanggan. Lalong-lalo na kapag narinig niya ang tinatawag na mga katibayang ito na aking isinasaad sa inyo. Isa pa sa nakalagay sa banal na Quran, merong nakialam sa tunay na turo ni Jesus at nagmagandang loob lamang sa atin ng Allah. Nagmagandang loob lamang sa atin ng Allah. Gamitin natin ang ating katalinuhan kasi sabi ng mga taong mapupunta sa impyernong apoy, kung ginamit lamang namin ang aming katalinuhan, ay hindi kami mapupunta sa impyernong apoy. Yun ang sasabihin ng mga taong papasok sa impyernong apoy. Ang kaligtasan, kinakailangang ilagay mo ang sarili mo sa tunay na turo ni Jesus. Kung ikaw ay isang Kristiyano, paano mo mailalagay ang sarili mo sa tunay na turo ni Jesus? With all respect sa lahat ng Kristiyano, kasi ako ay dating Kristiyano. Kapag ikaw ay isang born again, hindi papayag ang Iglesia ni Cristo. Kapag ikaw ay saksi ni Jehovah, hindi papayag ang Adventist. Kapag ikaw ay isang Romano Katoliko, hindi papayag ang Mormons. Kapag ikaw ay nasa sekta ng dating daan, hindi papayag ang Methodist, hindi papayag ang Baptist, hindi papayag ang tinatawag na Church of Christ. Ang bawat isa ay nag-aangkin na sila ang tama at ang iba ay mali. Yun ang nakalagay sa banal na Quran. Ngayon, sabi ng Allah sa Quran, A'udhu billahi minash shaitani rajim. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. At hindi namin ibinaba sa iyo, O Muhammad, ang aklat, meaning ang banal na Quran, kundi upang linawin ng malinaw na pagkakalinaw ang hinggil sa mga bagay na hindi nila napagkakasunduan sa isa't isa. Yun ang dahilan kung bakit ipinahayag ang banal na Quran bilang habag ng Allah sa mga nag-aangking tagasunod ni Jesus na nasa labas ng Islam. Sapagkat ibinalik ang tunay na turo ni Jesus. Pansinin niyo ang nangyayari sa atin bilang mga Kristiyano.
palagi na lang babalik si Jesus, palagi na lang maguguno ang mundo. Millennium 2000, 2012, May 21, December 21, November 1989. Palagi na lang babalik si Jesus, palagi na lang magugunaw ang mundo, hindi naman nangyayari. Kapag ikaw ay nakipag-uusap sa mga iglesia ni Cristo, sasabihin nila, kami lang ang tama, kayong lahat ng mga Kristiyano sa impyernong apoy kayong lahat. Kaya bilang pagmamagandang loob sa atin ng Allah, ipinahayag niya ang buong Quran upang ang totoo ay gabayan at ang hindi totoo kailanman ay hindi magagabayan. Upang maging makatarungan ang paraiso sa mga totoo at magiging makatarungan impyernong apoy sa magmamataas at atanggi. Bakit napakialaman ang turo ni Jesus? Sinabi ng Allah sa banal na Quran na ito'y pinakialaman ng mga pinuno ng mga Kristiyano. At sinabi rin ng Allah sa banal na Quran, mumurahin ng isang Kristiyano ang kanyang sarili at ang kanyang pinuno kapag nasa impyernong apoy na siya. Mumurahin niya ang kanyang pinuno sapagkat iniligaw sila mula sa katotohanan. Ang Allah ay nagsasabi ng katotohanan at hindi siya maaring magsinungaling. Ang turo ni Jesus at turo ng lahat ng mga propeta, 10 utos. Thou shalt not worship other than God alone. Sabi nga ni Jesus, Shami Israel, Adoni Elohim, Adoni Echad. Dinggin mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Ito ang katuruan ng lahat ng mga propeta. Nung napakialaman ang tunay na turo ni Jesus, anong ibig sabihin ng dalisay na pagsamba? Ang ibig sabihin ng dalisay na pagsamba, wala kang dadaanan sa iyong panalangin na kahit na sino paman bilang intermediary, bilang intercessor, bilang tagapamagitan. Kapag sinabi mong dalisay kang sumasamba sa nag-iisang tagapaglikha, walang 3 persona, walang pangungumpisal sa pare, walang paggamit ng mga ribulto, walang pagsunod sa maling katuruan na siyang itinuturo ng mga preacher, walang pagsunod. Sapagkat ang pagsunod sa maling katuruan ay nangangahulugan ng pagsamba sa kanila. Kapag sinabi mong ikaw ay dalisay na sumasamba sa nag-iisang tagapaglikha, hindi ka naniniwala sa mga superstitious belief. Walang mga pamahiin. Hindi ka naniniwala sa mga agimat, sa mga panguhula, sa mga horoscope. Hindi ka naniniwala sa Golden Buddha. Hindi ka naniniwala sa Pongso. Kung hindi mo man sinasamba si Jesus na tulad ng mga saksi at ng tulad ng mga iglesia, pero sa panalangin mo, sinasabi mo sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas, ang lahat ng ito ay salungat sa kahulugan ng dalisay na pagsamba. Ito ang tunay na katuruan ng lahat ng mga propeta. At nung ibinalik sa pamagitan ng pagkakapahayag ng Quran, na kung kaya ang banal na Quran ay nagsisilbing gabay at habag para sa mga yaong naniwala. Paano babalik si Jesus? Babalik si Jesus sa dulo ng panahon sa East Damascus, sa isang minara na pinalumutian ng kulay puti ng mga Kristiyano. Ang kanyang mga kamay ay nasa pakpak ng mga anghel. Siya ay bababa ng madaling araw na ang kanyang tangkad ay katamtaman, ang kutis niya'y puti na mamula-mula, ang kanyang buhok ay mabasa-basa hanggang balikat, ang kanyang pawis ay parang butil ng mga perlas. At ang sinumang makaamoy ng kanyang hininga, na kung ano ang layo na inaabot ng kanyang pananaw, ay ganun din inaabot ang kanyang hininga, ay unti-unting matutunaw at mamamatay. Walang sino man ang makapapatay sa Antikristo sa dulo ng panahon kundi si Jesus. At ang lahat ng tao
sa buong daigdig ay susunod sa Antikristong ito sa dulo ng panahon. Simula pa kay Propeta Noah hanggang kay Jesus, binalaan nila ang kanilang tagasunod. At meron pang natitirang isang talata sa Biblia na kung saan sinabi ni Jesus, may mga bulaang propeta at bulaang Kristo na kung saan even the very elect will be deceived. Ito lang. Paano mapapangalagaan ng isang Kristiyano ang kanyang sarili kung ito na lamang ang nananatiling talata sa Biblia? Kaya ibinalik ang lahat ng impormasyon na sinabi ng Propeta Muhammad o kamakala Rasul. Lahat ng mga propeta ay binalaan ang kanilang tagasunod hinggil sa Antikristo, subalit ako ang may kompleto at ganap na impormasyon hinggil sa pagdating ng Antikristo, sapagkat ito'y magaganap sa kapanahunan na sa aking mga tagasunod, sa aking sambayanan. Ito'y mangyayari sa dulo ng panahon. Isa sa dahilan kung bakit natin nasamba si Jesus, ako ay sinamba ko rin si Jesus. 90% ng mga Kristiyano, si Jesus ay Diyos. Nahati tayo sa dalawang pananaw. 10% humigit kumulang, si Jesus ay propeta na tulad ng saksi at na tulad ng iglesia. Ang pagkakamali lamang nila, isinasama nila sa panalangin si Jesus bilang tagapamagitan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. At hindi nila tinanggap ang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa sa dahilan kung bakit natin nasamba si Jesus ay ang kahimahimalang pagsilang sa Kanya. Yun ang nakalagay sa banal na Quran. Detalyadong-detalyado, inihinga ang espesyal na espiritu sa bukas na dibdib at umabot ito sa sinapupunan at siya'y nagdalang tao nang walang namagitan. Lumabas na isang batang sanggol, unting-unting lumaki at naging isang mama. Ganon ang pagkakalika kay Jesus. Paano kung meron pang masigit ang nilikha kaysa kay Jesus sa tulad ni Adam? Si Adam ay isang mama kaagad. Walang ama at walang ina na pinagmulan at inihinga pa mismo ang espiritu ng Allah kay Adam. At mula kay Adam ay hinugot ang tadyang, nilamnan at naging isang babae. Merong bang mahirap likain sa mga nabanggit? Nilikha ng Allah ang mga nabanggit hindi upang sambahin, upang magkaroon tayo ng matibay na pananalig na ang Allah ang siyang may kakayahang likain ang anuman na kanyang nais. Ang sinumang Muslim na hindi naniwala kay Jesus bilang isang dakilang sugo ng Allah ay sa impyernong apoy magpasawalang hanggan. Sa impyernong apoy ang sinumang nakatayo at naririnig ang babalang ito na ang sinumang hindi maniwala na si Jesus ay isa sa dakilang sugo ng Allah, sa impyernong apoy siya magpasawalang hanggan. Wala nang kaparaanan pa para siya ay makalabas sa impyernong apoy. Kaya ang sinumang Muslim, kinakailangang sumaksi siya. Ang kaligtasan natin ay ang pagsuko ng buong sarili sa nag-iisang tagapaglikha. Isuko mo ang iyong buong sarili, magmamana ka ng paraiso. Yun ang kahulugan ng salitang Muslim, submit. Isuko mo ang sarili mo. Ito rin ang kaligtasan sa Biblia. Sa lahat ng maalam sa kanilang pinangahawakang kasulatan. Sinabi ni Jesus bilang kaligtasan, mag-Muslim ka. Yun ang pinakamalapit na kahulugan ng sinabi ni Jesus sa Matthew 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian, kundi ang sinumang nagsisitalima sa kagustuhan ng aking Ama na nasa langit. Submission to the will of my Father who is in heaven. Submission to the will of God. Yun ang kahulugan ng salitang Muslim. Isusuko ng tao ang kanyang sarili sa Diyos na nagmamay-ari sa kanya. Badi'us samawati wal ardi wa idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ang
Allah ang nagpasimula ng lahat ng mga kalangitan at kalupaan. Kapag siya'y nagtatakda ng isang bagay, napakadali lamang, sinasabi niya lamang dito mangyari at ito ay kaagad na mangyayari. Tayo ay nagmula sa Allah. Siya ang nagmamayari sa atin at siya ang lumikha sa atin. Kung sasabihin natin si Jesus ay Diyos, dahil sa simula-simula pa lamang ay naroroon na siya, lahat tayo sa simula't-simula pa lamang ay naroroon na. Ang mga anghel, ang mga hayop, ang mga engkanto, ang lahat ng kalikasan, lahat ay nagmula sa Allah, lahat ay magbabalik sa Allah. Ang mga anghel sa simula't-simula pa lamang ay naroroon na. Bago nilikha ang sino ang tao. Ang katangian ng anghel, simula nung nilikha sila, hindi sila namatay, hindi sila kumain, hindi sila natulog, hindi sila uminom, hindi sila nagpahinga, wala silang kasarian, hindi na bago ang kanilang kaanyuan, at wala pang namamatay sa kanila. Hindi sila nagkamali, hindi sila nagkasala. Galing din sila sa Allah na katulad nating lahat. Bakit si Jesus lang ang Diyos? Siya lang ba ang nagmula sa Allah? Hindi ba lahat ng mga nilikha ay nagmula sa Allah sa simula't-simula pa lamang? Kaya dito ang Allah ay hinamon ng lahat upang mangibabaw ang katotohanan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadikin walay yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Bago ko sabihin ang kahulugan nito sa wikang Pilipino, pwede bang itaas ang mga kamay ng mga hindi pa Muslim? Please, pakitaas yung mga kamay ng hindi pa mga Muslim. Yung mga hindi Muslim, pwedeng pakitaas ang kanilang mga kamay? Yes. Makinig lang kayo kasi sa totoo lang, ito ang magiging turning points ng buhay ng bawat isa. Maniwala kayo, ihambing nyo ang lahat ng buhay na kung saan ay naging maligaya kayo. Itong ultimong segundong ito, ang magiging turning points ng sino mang totoo sa kanyang sarili. Ano ang sabi ng Allah? Sabihin mo sa kanila na mga Kristiyano, mga Hudyo, sa kanila ng mga hindi Muslim, kung ang tahanan ng kabilang buhay na nasa Allah na paraiso, ang buhay na walang hanggan, na walang pagmamaling, ay para lamang sa inyo at hindi para sa iba na sangkatauhan, sa makatuwid, hilingin nyo ang sumpa na pagkamatay kung kayo ay totoo sa inyong pag-angkit. Ito ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat ipinahayag sa kanya ng Allah para mangibabaw ang katotohanan sa kamalian. Kasi maraming mga pinuno ng sekta ng Kristyanismo ang alam nila ang katotohanan, subalit dahil sa salapi, ibig sabihin sinisiraan nila ang Islam. Sabi ng Allah, hilingin nyo ang sumpa na pagkamatay kung kayo ay totoo sa inyong pag-angkin. Subalit kailanman ay hindi nila ito ilalayon sapagkat alam nila ang pinauna na kasamaan ng kanilang kamay. At ang Allah ang siyang ganap na nakababatid kung sino ang mga gumagawa ng katiwalian. Hinihiling ko ang sumpa na pagkamatay sa akin at sa lahat ng Muslim na narito, kasama ang aking pamilya at ang lahat ng pamilya ng lahat ng Muslim dito. Ang sumpa na pagkamatay sa akin, kung si Jesus ay Diyos, siya ang itinuro niya ay Kristyanismo at siya ay anak ng Diyos. Hinihiling ko ang sumpa na pagkamatay sa akin at sa lahat ng Muslim na narito at sa lahat ng pamilya ng mga Muslim, kung si Jesus ay nagturo ng Kristyanismo, kung siya ay Diyos
at siya ay anak ng Diyos. Hinihiling ko ang sumpa na pagkamatay sa akin, sa aking pamilya, sa lahat ng Muslim na narito, at sa kanilang mga pamilya, kung si Jesus ay Diyos, Kristyanismo ang kanyang itinuro, at siya ay anak ng Diyos. Hinihiling ko na tayong mga Pilipino, naway pagbuklurin niya tayong lahat sa katotohanan. Alisin ang pagmamayabang at pagmamataas sa atin. Magbana tayo ng buhay na walang hanggan at ang lahat ng susunod sa ating lahi hanggang sa dulo ng panahon. Amin. O Allah, tanggapin mo po ang aking panalangin. Maraming salamat sa inyo. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.